Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-179 na kabanata. Ang lasa ng pagkabata. Sa nakita kay Alex na hindi komportable, ngumisi si Daryl at sinabi, "Sige, kuhain muna ang pera. Magagawa mo ito sa iyong cellphone. Ang $500 ay hindi malaki. Ang pera ko ay naka-freeze at hindi ko ito magamit ngayon." Kalmadong paliwanag ni Alex kay Leona. Sigurado ako na ang kanyang account ay naka-freeze dahil hindi siya makabayad sa utang niya, at tumawa si Daryl. Si Alex ay nanlumo nang makita niya si Leona, na nakatingin sa kanya at naghihinalo. Balisa niyang sinabi, "Sa totoo lang hindi ako nagsisinungaling. Marami akong pera sa aking account pero ang card ko ay naka-freeze." Sarkastikong sinabi ni Daryl, "Naniniwala ako sa iyo, ang card mo ay naka-freeze at marami kang pera sa iyong account." Ang mga taong kumakain ay nakikita ang nakakatawang eksena, at lahat sila ay pinagtatawanan si Alex. Walang pakialam si Alex sa mga iniisip ng tao. Nang tumingin siya kay Leona, ang mga mata nito ay kumurap at tumingin sa malayo. Masyado siyang nababalisa nang mapagtanto niya na iniisip nito na nagsisinungaling siya. Si Daryl ay nagsasaya sa kanyang sarili at nagpatuloy, "Kung gusto mong ilabas si Miss Marvel, kailangan mo siyang ibili ng maayos na pagkain. Sa nakikita ko, sa palagay ko ay hindi mo kaya. Sabihin mo sa amin, may bibili mo ba siya ng maayos na pagkain?" "Syempre kaya ko, hindi mo kailangan akong tanungin," galit na wika ni Alex. "Mabuti, ngayong sinabi mo na oo, pwede mo nang imbitahin si Miss Marvel ngayon din. Maswerte ka, dahil wala pa ang aming main course. Afford mo ba ito?" Tumingin siya kay Alex na may masamang ngiti, at nagpatuloy, "Kung hindi mo makakaya, makakaalis ka na ngayon." Hinawakan niya ang kanyang bulsa, at napagtanto na mayroon lang siyang $10. Walang ibang paraan para makaya niyang bayaran ang pagkain sa restaurant. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Nakita ni Daryl na nag-aalangan ito, itinuro niya ang dadaanan sa pinto. Ipinapaisip na kailangan na nitong umalis. "Pakiusap," kalmado nitong sabi. "Kaya ko ito." Malakas na sabi ni Alex. Hindi niya kayang insultuhin siya sa harapan ni Leona. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Tumingin siya dito at sinabi, "Hintayin mo ako dito. Babalik ako paglipas ng 10 minuto, at ililibre kita ng pinaka-the best na hapunan na mararanasan mo." Tumingin siya kay Daryl at sinabi, "Maghintay ka dito. Babalik ako kaagad, at ibibili ko siya ng masarap na hapunan." Tumalikod siya at lumabas sa restaurant building. Inilabas niya ang cellphone, at mabilis na tumawag kay Ken Stokes, upang sabihin na, buksan muna ang kanyang credit card, upang ibili si Leona ng hapunan. Pero busy time lang ang narinig sa kabilang linya. Sinubukan niya ito ng 3 beses pero wala talaga. Sinubukan niya kay Sam Woodsworth, pagkatapos ay kay Graham Sterling, pero walang sumagot sa mga ito. Sa mga nakalimot po kay Graham Sterling, siya po ang nagbigay ng necklace kay Alex na ibinigay kay Debbie. Sinabi na ni Ken ng maliwanag kay Alex, hanggat hinahanap niya si Debbie, ang pamilya ay hindi papayag na gamitin ito, ang kahit anong family resources. Alam niya na ang pamilya niya ay istrikto pagdating dito, at kailangan niyang sumunod sa mga gusto nila. Nagalit si Alex, at sinuntok ang dingding. Ang kanyang kamao ay nagsimulang magdugo. Pero ang sakit sa kanyang kamay ay gasgas lang, kung ikukumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. "Ano ang gagawin ko?" tanong niya sa sarili. Ayaw kong mapahiya si Debbie. Ang sitwasyon ay hindi patas. Naglakad siya sa kalsada na may pusong naguguluhan. Inilabas niya ang $10 bill sa kanyang bulsa, na naiinis. Siya ang pinakamatandang anak, mula sa pinakamayamang pamilya ng New York. At pagkatapos ay $10 lang, ang pera na nakakabit sa kanyang pangalan. Bigla siyang nakarinig ng mahinang boses na sumisigaw ng mais.
Matamis na mais. Tumingin siya sa pinagmulan ng boses, nakita niya ang katamtamang edad na babae, na nakaupo at nagtitinda ng mais. Ang babae ay mukhang sobrang hirap ng buhay. Walang masyadong tao ang naglalakad dahil sa ulan. Ang damit nito, ay basa na pero nakaupo pa rin ito doon at sinusubukan magbenta ng mais. Hindi napigilan ni Alex isipin ang mama ni Debbie na si Carla. Nang si Carla ay nasa New York, si Alex ang nagbayad sa room nito sa Azalea Guest House. Nag-usap sila ng maraming beses. Sinabi ni Carla, na nagtrabaho siya mabuti upang mabayaran ang pag-aaral ni Debbie, noong bata pa ito. Iniiwan niya ito mag-isa sa bahay, at nagpupunta sa bukid upang magtrabaho sa farm. Noong bata pa si Debbie, siya ay wala pa masyadong alam. Naririnig nito sa ibang mga bata na kaibigan niya. Isinasama sila ng mama nila sa fast food restaurant para kumain ng hamburger. Narinig niya sa mga kaibigan niya na ang hamburger ay masarap. Pero hindi pa siya nakakakain kahit isang beses. Nang umuwi siya mula sa paaralan, sinabi niya sa kanyang mama na gusto niya kumain ng hamburger, at nagmakaawa na ibili siya nito. Mahirap ito para kay Carla, wala siyang sapat na pera, pambili ng hamburger, pero hindi niya matiis si Debbie, kaya bumili pa rin siya. Kinain ito ni Debbie, at masarap ito, katulad ng sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, sinasabi niya sa kanyang mama na ibili siya nito kada isang linggo. Isang araw na maulan, si Debbie ay umalis at sumama sa field trip ng klase, at bumisita sila sa museum. Nang naglalakad sila doon, nakita niya ang kanyang mama na nakaupo sa gilid ng kalsada na nagtitinda ng sweet corn. Nang sinabi ng kanyang guro, na ang mais ay 50 centavos lang, at ang hamburger ay $3. Si Debbie ay nagsimulang umiyak. Tumakbo siya sa kanyang mama, at niyakap ito ng matagal. At nagsimula na siyang tulungan ang kanyang mama na magtinda ng mais. Hindi na naisip ni Debbie na masarap ang hamburger, pagkatapos ng araw na iyon. Kapag naiisip niya ang mga ito, sumasagi lang sa isip niya, ang paghihirap at pagpapakapagod ng kanyang mama. Simula ng araw na iyon, sa isip niya ang mais ang pinakamasarap na pagkain. Bagaman hindi niya maitago, ang walang tigil na pag-iyak, habang kumakain ito. Sa pag-iisip sa istorya na ito, lumapit si Alex sa babae. Nang makarinig ito ng mga hakbang, tumingin siya at sinabi, "Malambot na mais, sariwa galing sa bukid, matamis at masarap." Tumingin siya sa basang basa na buhok nito, at damit. Alam niya na katulad ito ng pamumuhay ni Carla. Ginamit ni Alex ang kanyang $10 upang bumili ng mais sa babae. Ang babae ay mukhang sobrang saya, nang makita niyang makabenta, hindi niya mapigilan ang ngumiti. Alam ni Alex na, nagawa niya ang tamang bagay. Kinuha niya ang mais at bumalik sa restaurant. Ang binata ay bumalik na comment ng isang customer. Sinabi pa ng isa, malamang ay nanghiram siya ng pera, mula sa kanyang kaibigan. Hindi niya kaya ang halaga ng pagkain dito. Ang pinakamurang pagkain ay nagkakahalaga ng $100. Nang makita ng iba, sinabi, bumili siya ng mais, ano ang gagawin niya? Nagpunta si Alex at umupo sa tabi ni Leona, at sinabi, "Naghintay ka ng matagal, pasensya na." Itinuro ni Daryl ang mais sa kamay ni Alex, at sinabi, "Naghintay kami dito ng matagal tapos bumili ka lang ng mumurahin na mais. Umaasa ka talaga na magiging masaya si Miss Marvel sa pagkain niyan. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang eksaktong gusto kainin ni Miss Marvel. Sir, pwede ko bang gamitin ang inyong lutuan?" wika ni Alex sa restaurant manager. Dahil nawala siya at nahirapan sa pagkuha ng mais, hayaan natin siya ipagpatuloy ang kanyang sinasabi, payo ni Daryl. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leona at sinabi, "Si Miss Marvel ay hindi pa nakakakain ng gusto. Mayroon din akong kaunting alam sa pagluluto. Ipapakita ko sa kanya ang kaya kong gawin sa kusina." Si Alex at Daryl ay naglakad ng magkasama papunta sa kusina. Pagkatapos ng kalahating oras, bumalik sila na may dala na lutong pagkain, at inilagay sa harapan ni Leona. Ang plato ni Alex ay may 2 tasang sabaw ng mais, habang si Daryl ay nagpresent ng pritong hipon. Napamura ang isang customer. Umaasa siya talaga na kakainin ni Miss Marvel ang sabaw ng mais. Nagpapakita siya dito ng walang paggalang. Comment ng isang customer. Sinabi ng asawa nito,
Si Daryl ay gwapo, at mukhang marunong talaga siya magluto. Ang stir-fry shrimp ay mukhang masarap. Ang lalaki ay dapat makaramdam ng hiya. Nagluto siya ng mais para kay Miss Marvel, wika ng isang babae. Ngumiti si Daryl kay Leona, at sinabi, "Miss Marvel, gusto ko humingi muna ng tawad sa iyo. Hindi ko inaakala na ang lalaking ito ay patuloy na ginugulo, at ngayon ay ibinili ka ng mais para sa hapunan. Sa palagay ko ang aking pritong hipon ay mas maayos. Sana ay subukan mo itong tikman." Nakapag-inquire na siya, at nalaman na ang isa sa paborito nitong ulam ay pritong hipon. Si Leona ay hindi tumingin kay Alex, iniisip niya na inaasar siya nito. Imbes na dumampot siya ng kutsara, kinuha niya ang hipon at inilagay sa kanyang bibig. Dahan-dahan niya itong ninuya, at nilunok. Sinabi niya kay Daryl nang nakangiti, "Ang pagluluto mo ay magaling, ang pagkain ay masarap." Si Daryl ay sobrang saya sa papuri nito. Sinabi niya, "Miss Marvel, maraming salamat sa iyong magandang papuri. Sa narinig ko na nagustuhan mo ang ginawa kong pagkain, ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo." Ang nanonood ay nag-comment, "Ano ang dahilan ng isang babae para hindi magustuhan ang lalaking katulad niya?" Sumang-ayon ang kaibigan nito. Mukhang nagawa ni Daryl na mabaliwala ang isang lalaki. Sigurado siya na magiging sila na ngayon. Sumagot ang unang babae, "Tama kung si Daryl at Leona ay magpapakasal. Parang pinagtagpo sila ng tadhana. Kahit nagutom ka pa, huwag mong kainin ang mais," wika ng manager kay Leona. Sa magalang na ngiti, dinampot ni Leona ang mais. Bagaman ayaw niyang kainin ang pagkain na dinala ni Alex. Naramdaman niya na kailangan niya itong subukan. Umubos din ito ng oras sa paghahanda para sa kanya. Arahan na kinagat ni Leona ang mais. Habang ngumunguya ito, nilasahan niya ito mabuti at nalaman na matamis ito at malambot. Pinayuhan siya ni Daryl, "Miss Marvel, huwag mong kainin iyan kung hindi masarap. Sino ang nakakaalam kung saan niya kinuha iyan? Baka may pesticides iyan." Mukhang hindi siya naririnig nito. Kumagat siya muli, at umulit pa, tapos ay pangatlo. Habang patuloy siya kumakain, nagsimula siyang lumuha. Ang mga tao ay tumingin sa kanya, at hindi alam kung ano ang iisipin. "Miss Marvel, ano ang problema?" Marahan na tanong ni Daryl. Hindi niya naiintindihan na ang pagkain nito ng mais ay nagpaiyak sa kanya. Ibinaba ni Leona ang mais, at pinunasan ang luha ng kanyang kamay. Sumagot ito, "Hindi ko alam. Noong kinain ko ang mais, nakaramdam ako ng sobrang lungkot. Pakiramdam ko may nagawa akong isang maling bagay, at hindi ko mapigilan ang umiyak." "Miss Marvel, ano sa dalawang ito ang mas gusto mo?" Biglang tanong ng mga tao. Ang kaibigan nito ay nabubulol. Obvious naman. Paano may ikukumpara ang mais sa luto na pritong hipon ni Daryl? Ang luto ni Daryl ang mananalo, confident na sagot ng isang tao. Ang mais ng lalaki ay pinaiyak lang si Miss Marvel. Kailangan sipain ito palabas sa restaurant, galit na wika ng kaibigan nito. "Ang gusto ko ay..." Nagsimulang sabihin ito, at ang lahat ay tumigil sa pagsasalita at nakinig. Tumingin siya sa mais, at sinabi, "Gusto ko ang mais." Tumingin si Daryl dito na hindi makapaniwala. Sinabi, "Ano, Miss Marvel, gusto mo kumain ng mais lang?" Hindi niya lubusang maintindihan. Ang simpleng mais ay mas masarap pa sa kanyang prito na hipon. Ang ibang mga tao ay nabigla din. Nag-usap-usap sila, at nagtataka kung ano ang nangyari. Tumingin si Alex ng diretso sa mata nito, at sinabi, "Debbie, isipin mo mabuti. Sinabi sa akin ng mama mo na ang mais ay ang pinaka-paborito mong pagkain. Dahil sa nangyari noong ikaw ay bata pa. Sa pagkain ng mais ay nagiging malungkot ka. Inaamin mo na ba na ikaw si Debbie?" Nang makita niya ito na umiiyak sa pagkain ng mais, sigurado siya na ito ay si Debbie. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.